Isang masayang pagbati po sa lahat ng mga sumusubaybay sa munting page ng Paathag. Sana ay palagi po kayong ligtas sa lahat ng panganib at mga sakit at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon Diyos sa ating ginagawang pag-aaral at paglilingkod sa Kanya. Isa na naman pong napakahalagang paksa ang aming ibabahagi sa inyo sa pagkakataong ito at ito po ay may kinalaman sa variant readings ng John 1 verse 18. Meron pong pagkakaiba sa mga kopya ng mga Greek manuscripts tungkol sa John 1 verse 18. Meron pong mga manuscripts na ang nakasulat ay monogenes theos at meron naman din po mga manuscripts na ang nakasulat ay ho monogenes huios. Kaya po meron pong mga pagkakaiba sa mga English translations ng mga Bible na ating binabasa. At sa video pong ito ay sasagutin po natin ang tinalakay ng mga kapatid po nating mga Iglesia ni Cristo Ministers sa kanilang programa. Dahil hindi po sila naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo, ay hindi po nila tinatanggap yung mga manuscript na ang nakalagay ay monogenes theos o ho monogenes theos. At para po sa kanila, ang tamang kopya ng mga Greek manuscripts ay yung manuscripts na ang nakalagay ay ho monogenes huios. At sa pagkakataon pong ito ay makakasama ko po si Sister Leonor para talakayin po ang paksang ito at para bigyan po ng reaksyon ang mga sinabi ng mga kapatid po nating mga Iglesia ni Cristo Ministers. Bago po kami magbigay ng aming reaksyon, ay panoorin po muna natin ang video at ang mga sinabi ng mga Iglesia ni Cristo Ministers. Subaybay. Ngayon, baka isipin nung ating mga sumusubaybay ganito, bakit may magkaibang salin ang Juan 1:18, may salin na ang banggit na tumutukoy sa Panginoon Kristo ay begotten God at meron namang sinasabi na begotten Son. Anong dahilan at may magkaibang salin ito? Sapagkat batay na rin sa mga nagsipagsuri sa talatang yan, hindi po nagkakaisa ang matatandang kopya ng Greek manuscript sa talatang ito. Ganito pong mababasa natin sa The Anchor Bible, The Gospel According to John, by Raymond A. Brown, page 17, sa wikang Pilipino na po. Ang mga patotoo mula sa matatandang sipi, textual witnesses, ay hindi nagkakaisa sa pagkakasulat. Una, o monogenes theos, God the only Son. Ito ay sinusuportahan ng mga ebidensya mula sa pinakamahusay na manuskritong Grego, kasama na ang Bodmer Papyri ng Syriac, ni Irenaeus, Clement ng Alexandria at ni Origen. Letter B, monogenes huios. Literal na nangangahulugang the Son, the only one. Ang pagsasama o combination nito ay lumilitaw sa 3 sa 4 na paggamit ng monogenes sa mga sulat ni Juan, Johannine writings. Juan 3:16, Juan 3:18 at unang Juan 4:9. At ang paglitaw nito rito ay maaaring bunga ng pagkahilig ng mga eskriba na sumang-ayon sa scribal tendency to conform. And ayon po sa mga nagsuri sa Juan 1:18, hindi po nagkakaisa ang mga matatandang sipi o kopya sa talatang ito. Nagbigay siya, si Raymond Brown, ng posibilidad na hindi pagkakaisa ng matatandang kopya. Ang isa po ay monogenes theos, God the only Son. Ang iba namang Greek manuscripts ang nakasulat ay monogenes huios. Hindi dapat ipagtaka na sa mga Bible translations ngayon, lalo na sa English, ay magkakaiba rin po ang pagkakasalin sapagkat may iba't iba pong pagkakakopya sa mga Greek manuscripts diyan po sa talatang Juan 1:18, kapatid na Pero Michael. ito ang tanong at mahalagang masagot natin. Tama po bang sabihin ng iba na ang tamang bersyon ng Juan 1:18 ay ang nagsasabing only begotten God o bugtong na Diyos sapagkat ito raw ang nasa orihinal na Bibliang Griego? Reaksyon natin doon. Yan ay maling-mali, kapatid na Michael, sapagkat wala na pong original, wala na pong makakakita nun. Yung tinatawag po na autograph. Ang pinakakumpletong manuskrito na may petsang ika-4 na siglo ayon sa Handbook to the History of Christianity, edited by Tim Dolly,
page 89, sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Ang pinakalumang kumpletong manuskrito ng Bagong Tipan na nananatili pa ay ang Codex Sinaiticus na may petsang ika-4 na siglo. Ang Codex ay pangalan ng isang uri ng aklat noong una, nayari sa mga dahon ng materyales na pinagsusulatan na tinahing magkakasama. Ang Codex Vaticanus ay may kulang na mga pahina sa dulo ng Bagong Tipan ay may gayon ding petsa. Kaya ang pinakalumang Greek manuscript po na halos kumpleto ay ang tinatawag na Codex Sinaiticus at saka yung Codex Vaticanus na ang petsa niyan, kapatid na Michael, ay ika-4 na siglo na. So makatwid yan ay kopya ng mga Greek manuscripts. Sapagkat yung original manuscript ay natapos, yung buong manuskrito ay 1st century o saklaw ng unang 100 taon. Eh kung ibalik sa atin nila, ang tanong na ganito, kapatid na Bobby, ano ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo, tayo, na tamang bersyon o wastong bersyon ng Juan 1:18? Ang kopya na nakasulat sa Juan 1:18 na tumutukoy kay Kristo na siya ay the only begotten Son. Hindi only begotten God. Opo. Naalala ko yung isang mangangaral na may begotten God. Iwanaho natin yan. Kaya balikan natin yung argumento kanina na ang sabi po ng iba, ang tumpak na salin daw ay nagsasaad ng bugtong na Diyos, sapagkat mababasa rin sa matatandang manuskritong Grego na ang nakasulat ay monogenes theos o sa Ingles ay only begotten God. Kaya hindi natin maiiwasang sagutin sa pamamagitan ng Biblia, kapatid na Bobby. Paano natin malalaman kung alin ang tamang konteksto ng talata ng Biblia? Ang proseso po na itinuturo ng Biblia ay dapat iwinawangis ang mga nakasulat sa isang talata sa iba pang nakasulat sa Biblia. Pag sinabing iwinawangis, yun ba magkakontra? O sabi natin magkatulad lang sila? Magkatulad, kapatid na Michael, sapagkat kung magkakontra, ibig sabihin, yung talatang yon hindi tama ang pagkakasalin at ang pagkakakopya kapag ang talatang yan ay meron pong mga kasalungat na iba pang mga nakasulat sa Biblia. Mabuti basahin po muna natin yung patakaran na itinuro ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto 2:13. Ganito po ang pahayag. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya, ang paraan ay iwinawangis. Gaano man karami ang katotohanan nakasulat sa Biblia, natitiyak po natin na walang salungatan ang mga ito, kapatid na Kung Michael. itanong nila, bakit magkawangis, walang salungatan, walang kontrahan, yung katotohanan nakapaloob sa Biblia? Sapagkat ang banal na kasulatan ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating mababasa sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 16. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matwid na pamumuhay. Pinatutunayan po dito na kinasihan ng Panginoong Diyos ang mga inutusan niyang sumulat at ang kanilang ginawang pagsulat. Tandaan natin, iba po yung sumulat, kapatid na Michael, yung mismong inutusan ng Panginoong Diyos, sa panig nila ay walang problema, sapagkat sila ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Teka muna, pagka sinabing kinasihan, anong katumbas nun sa ibang salita? Baka hindi naunawaan ng ibang mga televiewers natin. Sa kanilang pagsulat, kapatid na Michael, ay pinapatnubayan, ginagabayan, binabantayan ng ating Panginoong Kaya Diyos. wasto bang kopya ang Juan 1:18 na ang banggit ay the only begotten God? Wasto bang kopya yon? Ang mabuti ay basahin natin doon sa mismong
Grego, kapatid na Michael. Greek Bible yan. The Interlinear Greek English New Testament. Sa Juan 1:18, ganito ang ating mababasa. Theon odes iraken pupote monogenes huios oon iston kolpon to patros ekenos exige sato. Kailan ba'y walang nakakita sa Diyos? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya ang nakasulat dito, kapatid na Michael, ay monogenes huios. Ano sa Tagalog yun? Ang bugtong na anak, hindi bugtong na Diyos, kapatid na Michael. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay ipinakilalang bugtong na anak ng Diyos. At hindi po bugtong na Diyos. Sa video pong ating napanood ay parang makukumbinsi ka talaga sa kanilang mga paliwanag. Kung ikaw ay hindi nagsusuri at nag-aral ng mabuti. Kaya hindi po tayo nagtataka na marami ang napaniwala nila sa kanilang mga paliwanag dahil yung mga naakay nila ay hindi nagsuri at nag-aral ng mabuti. Sister Leonor, ano po ang reaction ninyo sa sinabi ng mga Iglesia ni Cristo ministers na mali daw yung monogenes theos at ang tama daw ay ang monogenes huios? Una, maliwanag na mapapanood sa kanilang video na binasa ng Iglesia ni Cristo Minister ang isang aklat na Handbook to the History of Christianity. At ang aklat po na ito ay isa sa mga referensyang ginamit nila ay nakasulat po dito ang Codex Sinaiticus at ang Codex Vaticanus. Napansin ko po sa video na ito na hindi po nila ipinakita kung ano ang nakasulat sa dalawang 4th century manuscripts na kanilang binanggit. Mabuti po ay ipakita po natin sa screen. Narito po ang bahagi ng Codex Sinaiticus kung saan nakikita natin sa screen na ang nakasulat ay monogenes theos. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen. Nakasulat po ito sa Ancient Letters at ang nakasulat po ay monogenes theos. Yung Greek word na theos, nang ibig sabihin ay God, ay nakasulat po sa Nomina Sacra. Kaya nakapagtataka na hindi man lang nila ipinakita sa mga nanunood sa kanilang programa yung manuscript na Codex Sinaiticus. Maliban dyan, ay narito po ang manuscript na binanggit nilang Codex Vaticanus. Yan po ay nasa Vatican Library at ang nakasulat po ay monogenes theos. Katulad po sa nakasulat sa Codex Sinaiticus. Nakanomina sacra po ang Greek word na theos sa Codex Vaticanus. Maliban po sa dalawang manuscripts na iyan, ay ipapakita din po natin sa screen ang iba pang mga manuscripts na hindi nila ipinakita sa kanilang programa. Narito po ang manuscript ng Papyrus 75 na nasa Vatican Library din po. Ang nakasulat po ay monogenes theos. Pero meron po itong article sa unahan, ang parang maliit na letter O. Ang manuscript po na ito ay isang 3rd century manuscript. Ngayon, narito naman po ang manuscripts na sumusuporta sa Greek word na homogenes huios. Makikita po ninyo sa inyong screen ang isang manuscript na 9th century manuscript na kung tawagin ay Codex Cyprus. Ang nakasulat po ay homogenes huios. Ang Greek word na huios o son ay nakanomina sacra. Isa pong manuscript kung saan nakasulat ang homogenes huios ay ang Codex Borellianus na isang 10th century manuscript at ganun din po ang nakasulat homogenes huios at nakanomina sacra din ang Greek word na huios o son. Yun pong manuscript na Codex Alexandrinus na 5th century manuscript ay sumusuporta sa dalawang manuscript na Codex Cyprus at Codex Borellianus. Pero ang tanong,
Dahil may variant readings sa John chapter 1 verse 18, alin ba ang dapat nating paniwalaan? Yun bang mga manuscripts na nakasulat sa 3rd and 4th centuries o yung mga manuscripts na nakasulat sa manuscript na huling lumabas lamang? Kanino po ba tayo maniniwala sa naging konklusyon ng Iglesia ni Cristo Ministers o sa mga expert sa textual criticism? Para po sa impormasyon ng lahat ng nanonood, kaya kung meron po tayong tinatawag na textual criticism ay dahil wala na po tayong original manuscripts at dahil ang mga kopya ng mga manuscripts ay hindi nagkakasundo katulad nga po ng ating ipinakita ng mga manuscripts sa screen. Ngayon, ang tanong, saan nga ba tayo maniniwala? Sa mga matatandang manuscripts na ang nakasulat ay monogenes theos o sa mga manuscripts na isinulat lamang noong 9th and 10th centuries? Magpapakita po tayo ng mga ebidensya mula sa iba't ibang libro ng mga kilala at dalubhasa sa textual criticism. Sa aklat na The Earliest Christian Artifacts, Manuscripts and Christian Origins sa page 15 ay sinabi ni Dr. Larry Hurtado ang ganito: "For these aims in general, the earlier the manuscripts, the better." Sa aklat na Revisiting the Corruption of the New Testament sa page 74, at ang editor po nito ay si Dr. Daniel Wallace. Dr. Wallace is one of the world's leading textual critics. Ganito po ang nakasulat: "The alternate argument is that monogenes theos was original and that a scribe changed it to homogenes hoios because it fits well with Johannine style." Sa aklat na An Introduction to the New Testament sa page 273 ay ganito po ang ating mababasa: "On the whole, the text is in good shape, but there are a few passages where notorious difficulties are still disputed. Perhaps the most famous of these is John chapter 1 verse 18. It appears likely that the original reading was monogenes theos, the second word probably understood appositionally the unique one, himself, God, rather than the only begotten." Sa aklat na Encountering the Manuscripts, An Introduction, New Testament, Paleography and Textual Criticism sa page 336 by Dr. Philip Comfort ay ganito po ang ating mababasa: "That monogenes theos is the earlier reading and the preferred reading. This was changed as early as the beginning of the 3rd century, if not earlier, to the more ordinary reading, monogenes hoios, the only begotten Son." Maliban po sa ating mga pinasa, si Dr. Bart Ehrman na isang agnostic at isa sa mga kilalang textual critics ay may sinasabing ganito sa kanyang aklat na Misquoting Jesus sa pages 161 to 162. "It must be acknowledged that the first reading is the one found in the manuscripts that are the oldest and generally considered to be the best, those of the Alexandrian textual family. Ang Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus at ang Papyrus 75 ay mga Alexandrian text type na mga manuscripts. At ang nakasulat sa mga manuscripts na ito ay monogenes theos at hindi po monogenes hoios. At ang mga manuscripts na ito ay sumusuport sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nanonood po sa video na ito, kayo po ay matatalino at alam po ninyo kung kanino po kayo maniniwala. Ang mga binasa po namin aklat ay aklat na isinulat ng mga kilala at iginagalang na textual critics. At alam nila ang kanilang sinasabi. Maraming salamat, Sister Leonor, sa napakagandang presentation mo. Sigurado po akong napakinabangan po ito ng mga nanonood sa atin.
Brothers and sisters, nais ko pong bigyan ng reaksyon ang ilang pa mga sinabi ng mga Iglesia ni Cristo ministers sa video ating ipinakita. Una, sa unang bahagi ng video ay ginamit ng Iglesia ni Cristo minister ang aklat na isinulat ni Raymond Brown para ipaalam sa mga nanunood na merong variant reading sa John 1 verse 18. Pero ang tanong, ano nga ba ang paniniwala ni Raymond Brown tungkol sa John 1 verse 18? Ayon sa aklat ni Raymond Brown na An Introduction to New Testament Christology sa page 179 ay ganito po ang ating mababasa. Overall, there is good reason to accept the first reading as original, and according to Harris, that is the view of the majority of scholars. That reading calls Jesus God. Sa statement niya pong ito ay kinukote niya rin ang statement ni Mary J. Harris sa aklat na Jesus is God, the New Testament use of Theos in reference to Jesus sa page 83. Nire-recommend ko rin po ang aklat na ito ni Mary J. Harris para sa malalimang pag-aaral tungkol sa mga talatang nagpapatotoo ng ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Pangalawa, ginamit nila yung 1 Corinthians chapter 2 verse 13 para suportahan yung kanilang paniniwala na mali ang mga nakasulat sa oldest manuscripts at para patunayan na hindi maaaring si Jesucristo ay Diyos dahil kukontrahin ito ang ibang mga talata sa Biblia. So, halatang-halata na lumilitaw yung ginagawang eisegesis ng mga Iglesia ni Cristo ministers sa paggamit nila ng 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Ang tanong, kung susuriin nating mabuti ayon sa mga dalubhasa sa Bagong Tipan, yung 1 Corinthians chapter 2 verse 13 ba ay sumasang-ayon sa pagkaunawa ng mga Iglesia ni Cristo ministers at sa paggamit nila nito para i-apply sa kanilang maling exegesis? Basahin po natin ang commentary ni Dr. Craig Keener sa kanyang aklat na The IVP Bible Background Commentary New Testament. Nakikita po ninyo ngayon ito sa inyong screen. At para po sa impormasyon ng mga nanunood, si Dr. Craig Keener po ay isa sa mga leading New Testament scholars sa panahon natin ngayon. Ngayon, narito po ang sinabi ni Dr. Craig Keener sa kanyang commentary. Only God's Spirit knows what is in His heart, but because believers have God's Spirit, they can know His heart too. This was a radical statement for most of ancient Judaism, because most Jewish teachers did not believe that the Spirit was active in their day. The Spirit had a broad variety of meanings, including attitude, disposition, hence spirit of the world, need not refer to any particular spiritual being unlike God's Spirit. Kung susuriin po lamang nating mabuti, yung interpretasyon po ng mga Iglesia ni Cristo ministers ay madalas kumukontra sa interpretasyon ng mga Bible scholars. Sa pamamagitan po ng mga commentaries ng mga Bible scholars, ay makikita po natin na yung ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo ministers sa mga talatang ini-interpret nila ay eisegesis po at hindi exegesis. Pangatlo, para suportahan ang kanilang paniniwala na tama ang homogenes huios at para baliwalain ang monogenes theos dahil hindi sila naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, ay bumasa sila ng isang Greek interlinear. Mas mabuting ipanood po natin ulit ang bahaging yon. Wasto bang kopya ang Juan 1:18 na ang banggit ay the only begotten God? Wasto bang kopya yon? Ang mabuti ay basahin natin doon sa mismong Grego, kapatid na Michael. Greek Bible yan. The interlinear Greek English New Testament. Sa Juan 1:18, ganito ang ating mababasa. Theon odes, iraken pupote, monogenes huios, oon eston kolpon to patros, ekenos exige sato. Kailan ba'y walang nakakita sa Diyos? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya ang nakasulat dito, kapatid na Michael, ay monogenes huios. Ano sa Tagalog yun? Ang bugtong na anak, hindi bugtong na Diyos, kapatid na Michael. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya, ang Panginoong Hesukristo ay ipinakilalang bugtong na anak ng Diyos. At hindi po bugtong na Diyos.
Ang binasa po ng Iglesia ni Cristo Minister ay ang The Interlinear ni George Wickerberry. Ipakita po natin sa screen ang cover ng nasabing interlinear na ginamit ng Iglesia ni Cristo Minister. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen at ito ay nakabatay sa Textus Receptus, kaya nababasa ninyo na may nakasulat na King James Version John. Ang tanong, saan nga ba ibinatay ang Textus Receptus? At ano ang dapat nating malaman tungkol dito? Sa aklat na Introduction to the Text of the New Testament, from the authors and scribe to the modern critical text, ay ganito ang mababasa natin sa page 286. Of course, the New Testament of King James Version is based on the Textus Receptus, while the Textus Receptus is based on the Byzantine text. It is only based on about 7 manuscripts out of thousands. Meron po kasi tayong tinatawag na text types. Meron po tayong Alexandrian, Byzantine, Western, at Caesarean. Yung po mga ipinakita ni Caesar Leonard na manuscripts kagaya ng Papyrus 75, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus ay yun po ay mga Alexandrian text type po ang mga yon. Alin po ba ang mas superior kung ikukumpara natin ang Byzantine at Alexandrian? Sa aklat na The Text of the New Testament, its transmission, corruption, and restoration sa page 280, ganito po ang ating mababasa. As we have seen, however, the fact that the bulk of witnesses attest the Byzantine text is no sign of its superiority when it comes to establishing the original text. To that end, the earlier attested text forms, the Western and most especially the Alexandrian, are today considered by most critics to be far superior. Kung magbabasa po tayo ng Greek at scholarly ng Greek New Testament, ang gamitin po natin ay ang Nestle Align 28 or NA28. Sa aklat na Beginning with New Testament Greek, an introductory study of the grammar and syntax of the New Testament ay ganito po ang ating mababasa. Nestle Align 28 edition, also known as NA28, the majority of New Testament scholars, whether evangelical or non-evangelical, consider the most recent Nestle Align edition of the Greek New Testament to be the most reliable. At kung titingnan po natin ang nakasulat sa Nestle Align 28 or NA28 sa John 1 verse 18, ang nakasulat ay monogenes theos. Yan po ay maliwanag na nakikita po ninyo sa inyong screen. Kaya sa scholarly edition ng Greek New Testament, ipinakikilala nito na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Alam kong dagdag kaalaman po ito sa mga nanunood sa atin. Ibahagi po natin ang video nito sa mga kapatid po nating mga Kristiyano para ito po ay kanilang mapakinabangan at ibahagi rin sa kanilang mga kaibigan na nagsusuri. Gabayan po sana tayo palagi ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa aming munting page.